So ayun, hi mga katonying, kumusta kayong lahat? At sana'y lahat kayo nasa mabuting kalagayan ngayon. At ngayong araw nga pala mga katonying ay magtatanim tayo ng talong dyan sa ating garden. Ito yung ating garden mga katonying. Nasa likod lamang ng ating dormitory. At ito nga pala yung itatanim nating talong mga katonying. Ito siya. Masyado na kasing marami mga katonying at kailangan ng bawasan. At ito may mga papaya pa dito. Kaya sana samahan nyo ako mga katunying na itanim to. At habang tayo nagtatanim ay magkwentuhan tayo. Kaya simulan na natin. Let's go. Bago pala tayo magsimulang magtanim mga katunying ay itutur ko muna kayo sa aking munting taniman dito sa likod ng dormitory. Ito pala yung nagiging libangan ko minsan mga katunying kapag walang gawa or kapag day off ganun, tapos hindi tayo sasamang mangingisda. At may mga iba't ibang pananim dito. At lahat yun ay ipapakita ko sa inyo mga katonying kung ano yung mga yon. Pero bago yun ay ayusin muna natin yung tubig kasi baka para hindi magbaha. Hanapin natin yung kung saan yung naka-switch ay naka-on. Ito yung tubig. Pero lagay muna natin dito sa may kamote. At umpisa natin mga katonying dito. Ito tayo. Itutur ko muna kayo sa aking munting garden. Dito mga katonying meron tayong papaya. Ito. Yan siya. Yan. Ito. Hanggang doon yan mga katonying. Nandito din pala yung isang tubig. Tapos meron tayong mais dito mga katonying. Kaso nga lang, nakakalungkot lang na yung mga mais ay unti-unting namamatay. Tulad nito mga katonying. Mas dito nagiging ganito siya. Hindi ko alam kung dahil sa taglamig or ewan. Tapos meron din tayong mga katonying dito, kamatis. Ito yung kamatis na yung nabibili sa palengke na normal na kamatis. Ito siya. Hindi ko pa natapos na lagyan ng ganito. Kaya at dito naman natin tatanim yung ating talong hanggang doon. Ito yung tatanim natin. Tapos meron din tayong kamote dito mga katonying. Siya. Yung kamote natin. Pangtalbos. At meron tayong munting sibuyas. Ito yung sibuyas na puti mga katonying, yung malalaki. Pero sa ngayon ay wala pa. Wala pang bunga ba tawag doon. Tapos may sili dito. Yung sili na to itanim nung kasama nating Indonesian mga katonying. Nakigarden din. Nung nakita niyang nagagarden tayo ay sabi niya magtatanim din siya. Kaya syempre nayaan ko lang. Tapos meron tayong cherry tomato dito mga katonying. Yung maliliit na kamatis. Ang daming bunga mga katonying. Maliliit lang. Tapos meron tayong kalabasa dito mga katonying. Meron ding kalabasa. Ito. Yan pinaplastikan ko yung mga bunga niya mga katonying, gawa ng hindi kasi ako nag-i-spray. Kaya ito siya. Yan Yung pa yung iba. Pinaplastikan ko mga katonying kasi binubutas ng insekto. Ng ganitong insekto. Yan, binubutas nila. Hindi tayo nag-i-spray kaya ayun. Hindi sila Yun mga katonying, ito pa lang yung mga tanim. Kaya yun mga katonying, simulan na natin magtanim para maaga tayong matapos at nang magagawa tayo ng ibang gawain. Dahil bukas ay pasok na naman. Kaya simulan na natin mga katonying. Let's go. At ayun mga katonying, sisimulan na nating magtanim. Binasa ko pala yung talong mga katonying para kapag binunot ko siya, hindi agad mapuputol yung ugat niya. Para tumibay na din. At yun, sisimulan natin mga katonying para maagang matapos kasi hapon na din. Kaya let's go. Ang gagawin ko nga pala mga katonying ay sa isang butas, dalawang talong kasi yung mga talong natin is medyo payat sila. Kaya medyo alanganin. Dahil siguro sobrang siksik. Kasi nung nakuha namin itong mga katonying ay ito yung galing pa doon sa nakaraang tanim ko. Ngayon nung nagagrass cutter ako nadaanan ko. Tapos
medyo ano magulang na siya, kaya binigay ko dun sa Indonesian. Then pinagsama-sama niya dito yung buto at di naman namin nakalain na ganito pala kakapal yung tutubo. Kaya para hindi masayang, itatanim ulit natin kasi medyo mahal din ang punla dito mga katunying. Kaya yun, sayang din to. Sabi nga pala ng mga matatanda mga katunying ay ano, kapag daw nagtatanim ka, dapat daw ano, kausapin mo sila. Hindi ko alam kung totoo, pero yun yung sabi ng mga matatanda. Alam niyo naman kapag matatanda, di ba? Na ano daw, dapat sabihan mo na mamunga sila ng marami. At syempre bilang ano din, sumusunod din sa kanilang ano, ay ginagawa ko din. Wala nang masama mga katunying. At kung itatry. Nung di pa ako nag-vlog kasi mga katunying, marami talaga akong tanim dito, kompleto din. Kaso nga lang nung ano, nung naging tag-ulan nung mga nakaraang buwan, ano sila, na ano, parang nasobra sa tubig mga katunying. Dahil nababaha din dito sa garden ko. Yung pinagmulan ng kalabasa, yung pinagtaniman ko ng kalabasa mga katunying, dating puting ampalaya yun. Kaso nga lang, hindi na pakinabangan kasi nung namumunga na ay binaha. Kaya yun, namatay yung tanim kong ampalaya. Kaya pinalitan ko na lang ng kalabasa. Minsan mga katunying, merong nagsabi sa akin na ano, isang kaibigan na sabi niya, akala daw niya kapag nasa abroad pumuputi o nag-glow up. Natawa ako kasi akala ko din dati mga katunying, kapag nasa abroad ka ay pumuputi ka talaga. Yun din yung alam ko kasi karamihan sa mga nag-abroad ay pumuputi. Yun nung hindi pa ako nakaalis, nung nandun pa ako. Tapos nung nandito na ako, yun pa rin yung paniniwala ko. Pero nung ano, nalaman ko na dito parang katulad din lang din sa Pinas na ano, hindi lahat ng nasa abroad ay pumuputi kasi dito mga katunying, kailangan mo ding dumiskarte. Kapag marte ka dito mga katunying ay mahihirapan ka, lalo na sa mga katulad kung may mga lending. Kasi nung umalis ako mga katunying ay walang wala din, kinailangang mag-lending at yun isang taon na bayad ng lending. Kaya sa mga katulad kong nagsisimula pa lang o katulad kong kakarating pa lang dito sa abroad, ay tiyaga-tiyaga lang mga katunying. Tamang diskarte lang tayo. Bawal mag-inarte. Kasi kung mag-inarte ka dito mga katunying ay mahirapan ka talaga. Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko doon sa kaibigan ko, kaya hindi ako pumuputi kasi lagi ako sa garden, tapos minsan sumasama ako nangingisda. O madalas pala na sumasama ako nangingisda sa tuwing day off. Tapos pagdating galing trabaho ay dumidiretso ako dito sa garden. Kaya hindi talaga ako puputi. Tsaka ganito na talaga kulay ko mga katunying. One time mga katunying, may isa akong kaklase nung high school na sabi niya sa akin, mate, sabi niya, nasa abroad ka na siguro, ang laki na ng ipon mo, sabi niya sa akin. Sabi ko, wala pa akong ipon ka kasi ano pa lang ako, hindi pa ako matagal dito ka ako, sabi sa akin. Imposible naman, sabi niya, na wala kang ipon, 1 taon ka na dyan, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, hindi naman kasi lahat ng hindi naman lahat ng tumatagal hindi lahat ng nakakapunta dito ay may pera agad. Kasi dito mga katunying, kung yung sahod namin, yung sahod dito sa abroad ay i-convert mo sa peso, malaki talaga. Pero yung ginagastos kasi namin dito mga katunying, yung mga pangailangan namin sa bahay, sa pangailangan namin sa mga personal namin, ay kung ano yung pera dito, yun din yung ginagastos namin. Kaya malit lang din yung natitira. Tapos sabay pa ng patong-patong na utang, ganun. Kaya kapan talagang makaipon ng isang katulad ko. Siguro kapag sa mga ibang lugar o pag nasa mga malalaking ganun. Pero kami kasi mga katunying, mahirap talaga. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Balang araw mga katunying, aahon din tayo. Tiwala lang. Ang nga pala, kasama natin yung dumating isang Indonesian. Masipag din yung mga katunying.
minsan siya din yung tumutulong sa akin dito sa garden. Na minsan siya yung nagdidilig, ganun, kapag may pinupuntahan ako. Kapag sumasama ako nangingisda, ay siya yung naiiwan dito, nagdidilig. Kung hindi siya sasama, yun. Mahilig ding magtanim. So many. Yeah, so many. Fun food. Papaya? Later. After this one, Yeah. Coconut? Gimana? Mer? Coconut ya? coconut. Kelapa. Yun nga lang mga katunying, kapag kasama ko to, ay nahihirapan kaming mag-usap dahil tawag dito. Hindi siya gaanong magaling sa, hindi siya gaanong marunong sa English. At syempre hindi din ako marunong sa salita nila, kaya nahihirapan kami mag-usap. Minsan kailangan pa ng translate para para makapag-usap. Ini? Ba? Two in, Two? in one bowl. Oh, tuh. Because this one, so many. Iya. Ini? Pagpasensyahan nyo na yung English ko mga katunying, kasi English Carabao tayo. Yeah. Mga katonying, tapos nang nataniman at didiligan na lang. Ngayon sabi niya, siya na lang daw magdidilig mga katonying. Yan o. Ayan siya o. Yan. Siya na daw magdidilig. Pero tayo mga katonying ay gagawin natin is ito. Itutuloy ko to para akitan ng kamatis naman. Kasi medyo malalaki na. Kaya kailangan nila ng sasandalan mga katonying, dahil kapag di natin nilagyan ng ganyan, kapag mahangin ay matutumba sila. Kaya gawa natin ng parang ganun sa kabila, sa isang side. Ganito. Gawa natin ng ganito. Kaya simulan na natin mga katonying. Let's go. So gamitin natin tong straw na to mga katonying. Ito palang straw na to ay galing sa sa factory. Ito yung mga pinagtatanggalan ng tali sa karton kapag magpa-packaging. Iniipon ko para madala ko dito, tapos gawin kong gagamitin sa garden. Kaya sayang din kasi kung bibili pa mga katunying ay medyo din, nasa 30 din yata yung kapag bibili ka ng bagong straw. Ito libre na. Itatapon lang din naman, ay pulutin na natin bago pa nila itapon. Kasi pagkatapos sa aming mag-package yung mga katunying ay iniipon tong mga ganito, tapos tinatapon. Kaya kapag iniipon na namin ay itatabi ko na. Tapos kapag uwian, saka ako iuwi. Papaalam ko sa amo, okay daw. Kaya iuwi ko kaysa itapon nila, di ba? Hindi na tayo bibili. Yung pangbili natin ng straw ay pang merenda na lang. Ganun. Para tipid ba? At simulan na natin mga katonying. Simulan natin dito sa dulo. At ayun mga katonying, hindi natin natapos dahil anong oras na din. At pupunta kaming palengke ni Kuya Rel, pero konti na lang naman na. Ayun, tapos na to. At dito na lang. Yan. Ayun mga katonying, hanggang dito na lamang ulit ang aking video. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa mga patuloy na sumusuporta. Sana wag po kayong magsawa mga katonying, dahil marami pa tayong mga videong darating, or marami pa tayong mga videong pagsasamahan. At sana'y magtuloy-tuloy po ang inyong support at wag po sana kayong magsasawa. At yun lang mga katonying, ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye.